Hindi naghahanap ang Diyos ng malaking bagay. Ang hinihiling niya ay buong puso mo. At sa kanyang mga kamay, ang maliit na yan ay magiging kasangkapan ng kanyang kasaganaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga ito?" Sinabi niya upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito?" "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis nang hindi masayang." Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay abundance. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito mula kay San Juan, isinasalaysay ang isang napakakilala at makapangyarihang himala ni Jesus, ang pagpapakain sa 5,000 tao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. At ang salita na nais kong ibahagi at ilagay sa puso natin ngayong araw ay abundance o kasaganaan. Nagsimula ang kwento sa isang napakalaking problema. Isang napakaraming tao ang sumunod kay Jesus. Pagod, gutom, at nangangailangan sila. Tinanong ni Jesus si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga ito?" Tulad ni Felipe, tayo rin ay madaling madala ng laki ng problema. Minsan kapag nakikita natin ang laki ng pangangailangan sa paligid natin, sa pamilya, sa lipunan, sa simbahan, nangingibabaw ang ating takot at kakulangan. Sapat ba ang meron ako? Kaya ko ba ito? Ngunit sa harap ng ating limitasyon, nagtatanong ang Diyos hindi upang pahirapan tayo, kundi upang hubugin ang ating pananampalataya. Naroon si Andres na nagsabi, "Narito ang isang bata na may 5 tinapay at 2 isda. Ngunit paano ito makakasapat sa napakarami?" Isang bata, 5 pirasong tinapay, 2 isda. Maaring kaunti, maliit, halos walang halaga.
Ngunit sa kamay ni Jesus, ang maliit ay nagiging kasangkapan ng himala. Ang kakaunti kapag inialay ng may pananampalataya ay nagiging kasaganaan. Hindi hinanap ni Jesus ang perpekto, hindi niya hinanap ang marami, hindi niya hinanap ang mga ito. Sa halip, hinanap niya ang bukas na puso na handang ialay ang kung anong mayroon. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, nagpasalamat sa Ama, pinagpira-piraso at ipinamigay sa mga tao. At anong nangyari? Nabusog silang lahat. At may 12 bakol pa ang mga lumabis na pinagpira-pirasong tinapay. Hindi lamang sapat, hindi lamang sakto, sobra pa. Ganyan ang Diyos. Kung saan may pagsuko at pananampalataya, doon niya ibinubuhos ang kanyang kasaganaan. Hindi kasaganaan ng pera o ari-arian lamang, kundi kasaganaan ng pag-ibig, kapayapaan, biyaya at lakas. Sa gitna ng pagsubok, kaya nga mga kapatid, ngayong araw na ito, tayo rin ay inaanyayahan ng Diyos. Ano ang 5 tinapay at 2 isda ng buhay mo? Ano ang munting meron ka na maaari mong ialay? Marahil ito'y oras mo para sa pamilya, marahil ito'y kabaitan sa isang kaibigan, marahil ito'y maliit na sakripisyo para sa kapwa. Marahil ito'y tapat na panalangin sa gitna ng kabiguan. Hindi naghahanap ang Diyos ng malaking bagay. Ang hinihiling niya ay ang buong puso mo. At sa kanyang mga kamay, ang maliit na iyan ay magiging kasangkapan ng kanyang kasaganaan. Huwag tayong mabuhay sa mentalidad ng kakulangan. Hindi ko kaya. Wala akong maibibigay. Sobrang liit ng meron ako. Bagkus, mamuhay tayo sa mentalidad ng kasaganaan. Ang Diyos ang tutugon. Ang maliit na inialay ko ay palalaguin niya. Sa Diyos walang imposible. Kung tayo magtitiwala, makikita natin ang ating kaunti ay magiging kasaganaan para sa marami. Ang ating maliit na pag-ibig ay magiging pag-asa ng mundo. Mga kapatid, ang Diyos na nagpakain sa 5,000 ay siya ring Diyos na kumikilos sa ating buhay. Hindi niya tayo hinahanap na maging perpekto o mayaman. Hinahanap niya ang puso nating handang magsabing, Panginoon, ito lang ang meron ako, pero iaalay ko ito sa iyo. At sa bawat pusong nagbibigay ng buong pananampalataya, ang kasaganaan ng Diyos ay dumadaloy, hindi lang sa sarili kundi sa buong mundo. Kaya't ngayong araw sa harap ng ating mga kakulangan, piliin nating ialay ang ating sarili sa kamay ng Diyos. At hayaang siya ang magpuno, magparami at magbigay ng kanyang kasaganaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming maunawaan bilang iyong sambayanan na ikaw ang tunay na yaman, ikaw ang bukal ng kasaganaan, at ang lahat ay naway maghatid sa amin papalapit sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o banal na awa
Isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.